Makatarungan sabihing nabigo ang Rusya, kontrolin ang Dagat Itim, ang dating ligtas na lugar kung saan dapat ipakita ng bansa ang naval kalamangan laban sa Ukraine, ay naging patay na sona para sa mga barko ng Rusya. Halos wala ng presensya ang kinatatakutang Black Sea Fleet ng bansa matapos sirain ng mga missile at drone ng Ukraine ang isang katlo nito. Ngayon, maraming malinaw na daan ang Ukraine sa Black Sea papunta sa mga pangunahing daungan na inaasahan ni Vladimir Putin para sa pagpadala ng langis ng Rusya. Noong Nobyembre 14 sinamantala ng Ukraine ang mga daang iyon na nilinis nila. Winakasan ng Ukraine ang depensa ng Rusya at sinira ang kuta ni Putin sa Black Sea. Sa proseso, tinanggal nila ang ilang kagamitan. Una rito ay isang malaking oil terminal. Noong gabi ng Nobyembre 14 inatake ng Ukraine gamit ang mga drone at, ayon sa Reuters, mga Neptune missile ang daungan ng Novorossiysk sa Black Sea. Ang daungan na pinapatakbo ng Transneft ng Russia ang responsable sa malaking bahagi ng langis na ine-export ng bansa sa ibang panig ng mundo. Bukod sa pagiging daungan ng mga produktong langis na pumapasok sa Russia, kailangan ni Putin na gumana ang daungan na iyon sa buong kapasidad. Ang pag-atake ng Ukraine mula sa himpapawid upang ipasara ito, itinigil ng buong daungan ang padala at tanggap ng langis matapos ang drone attack ng Ukraine kagabi. Lahat ng ito ay dahil sa pagtutulungan ng elite na unit ng Ukraine. Ayon sa Kyiv Post at isang source mula Security Service of Ukraine, ang pag-atake noong Nobyembre 14 ay gawa ng pagtutulungan. Ayon sa hindi pinangalanang source mula Alpha Unit ng Security Service of Ukraine, nakipagtulungan ang Security Service of Ukraine sa pangunahing Directorate of Intelligence ng Ukraine, Main Directorate of Intelligence of Ukraine. Kasama rin ang Border Guard Service, Special Operations Forces, at ilang unit ng Naval Artillery ng bansa. Hindi ito simpleng pag-atake. Maraming unit ang nagtulungan. Makikita na pinaghandaan ng Ukraine ang pag-atake sa Novorossiysk at noong Nobyembre 14 matagumpay silang umatake. Matapos ang mabilis na drone at missile attack ng Ukraine, nasira ang loading stand, pumping system at pipeline infrastructure. At isang napakalaking sunog ang sumiklab sa isa sa pinakamahalagang pantalan ng langis ng Russia. Hindi na masama para sa isang gabing trabaho. Nakakagulat, mas marami pang kumpirmasyon ng tagumpay ng Ukraine ang nagmula sa hindi inaasahang pinagmulan. Mismong Russia, nag-post sa Telegram ang emergency headquarters ng Krasnodar para ipaliwanag ang sitwasyon matapos ang drone at missile attack ng Ukraine. Sa Novorossiysk, nasira ang oil depot sa Sheskaris Transshipment Complex dahil sa drone attack ng Kyiv regime. Nasira rin ang mga pasilidad sa lupa, ayon sa headquarters. Dagdag nila, tuloy pa rin ang pagpigil sa drone attack. Hindi naging matagumpay ang mga iyon. Sheskaris ang pangalan ng malaking pasilidad sa Novorossiysk na tinamaan ng Ukraine. Itinatag noong 1964 isa ito sa pinakamalaking sentro ng transshipment ng langis sa Timog Russia, na humahawak ng krudo at pinong langis. May 30 tangke ng krudong langis at kabuuang kapasidad na 20,000 kubikong metro ang pasilidad. Ayon sa Kyiv Post, kabilang ang imbakan para sa iba't ibang fuel oil. Ayon sa Reuters, kayang magpadala ng terminal ng 761,000 bariles ng langis kada araw noong Oktubre, o mga 322 milyong tonelada araw-araw. Tandaan ang mga numerong ito. Babalikan natin sila mamaya sa video. Ngayon, hindi nagunwari ang Russia na walang pag-atake. Kahit binanggit ng Kyiv Post na ginamit na naman nito ang lumang dahilan tungkol sa drone debris. Ayon sa Russia, nakakagulat na kaya ng drone ng Ukraine magdulot ng malaking pinsala kahit hindi direktang tumatama. May isip mo, ano mangyayari kung tamaan ng drone o missile ang target? Hindi na dapat magtaka. Ginagamit ng Russia ang drone debris para sabihing, tinamaan kami ulit ng Ukraine. Kung kailangan mo pa ng ebidensya, sapat na ang mga video mula sa Novorossiysk terminal. Pagkatapos ng pag-atake ng Ukraine, nag-post ang Excelenova Plus Telegram channel ng maraming larawan at video ng resulta ng pag-atake. Ipinapakita ng 4 na larawan ang malalaking sunog na naglalagablab sa Sheskaris. Ganoon din ang ipinapakita ng mga video. Ang tampok ay isang 40 segundong video na nagpapakita kung gaano karaming usok ang umaakyat mula sa pasilidad, habang makikita ang apoy na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi sa ibaba nito. Walang nakitang tinamaan ng drone ng Ukraine. Ngunit hindi simpleng drone lang ang sanhi ng ganitong kalaking sunog. Ayon sa Kyiv Post,
May kaunting dagdag na pinsala sa labas ng terminal. Inaangkin nito na sinasabi ng mga lokal na awtoridad na may isang sibilyang barko sa daungan ang tinamaan na nagdulot ng pagkasugat ng 3 tripulante na lahat ay nauwi sa pag-ospital. Mahirap matukoy ang katotohanan ng pahayag na ito. Bagamat posible namang may mga sibilyang barko na nag-ooperate sa Novorossiysk, ang katayuan ng pasilidad ng Sheshkaris bilang isang oil terminal ay nangangahulugan na malamang kabilang sa shadow fleet ni Putin ang mga barkong tinamaan noong Nobyembre 14 para tuloy ang iligal na pera mula langis papuntang Rusya. Para sa Ukraine, malamang nalihitimong mga target ang mga barko ng shadow fleet. Dahil hindi naman sila iiral kung hindi dahil sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Rusya, ang debris ng mga nawasak na drone ay tumama sa ilang apartment sa Novorossiysk at isang piraso nito ang tumagos sa gusali at nakasugat sa isang lalaki. May debris na bumagsak sa bakuran at nagbasag ng bintana ng apartment. Sabi ng Rusya, hindi pa ito nakumpirma ng independent source. Ang pangunahing pag-atake ay ginawa ng Ukraine sa Sheshkaris. Nasunog ng matindi ang buong oil terminal, kaya napilitang isara ito ng kumpanyang pag-aari ng estado ng Rusya. Malaking panalo iyon para sa Ukraine at sapat na sana sa ibang gabi. Pero kakaiba ang Nobyembre 14. Hindi lang Sheshkaris ang na-target ng sunog. Sa isang hiwalay na ulat, sinabi ng Kiev Post na nagawa ng Ukraine na samantalahin ang malalaking butas sa depensa ng Russia sa Novorossiysk. Nakakahiya para sa Russia na masira ang ilang S-400 air defense systems at radar na tumutukoy sa mga paparating na target. Ang mga sistemang ito ang inaasahan sanang mga sandata na magagamit ng Russia para pabagsakin ang mga paparating na drone at missile ng Ukraine. Pero noong Nobyembre 14 pumalpak sila ng husto, kaya ilang sa kanila ang nawasak. Nagbigay pa ng dagdag na impormasyon si Helenova Plus. Sa Telegram, ibinunyag na tinarget ng Ukraine ang buong deployment ng S-400 at kapansin-pansin ang bisa ng kanilang mga drone. Naglabas ang outlet ng satellite images mula Nobyembre 11 at 15 na nagpapakita ng pinsalang dulot ng Ukraine noong gabi ng Nobyembre 14. Winasak ng CSO Alpha ang 4 na S-400 Triumph launcher sa teritoryo ng ika-1537 Anti-Aircraft Missile Regiment ayon sa Telegram channel. 4 na pangunahing air defense system ng Russia ang nawasak sa biglaang pag-atake ng Ukraine magdamag. Ayon sa channel, maaring mas malala pa ito para sa Russia. Sa kabuuan, may humigit kumulang 12 S-400 launchers sa lugar. At mataas ang posibilidad na karamihan sa mga ito ay nasira rin, ayon kay Helenova. Dagdag pa, ang pinakamagandang senaryo ba para sa Russia ay mawalan ng 1/4 ng kanilang Novorossiysk at mag-deploy ng S-400 air defense systems. Kung tama si Helenova Plus, higit pa sa 1/4 ng mga sistemang iyon ang maaaring nasira rin, na maaaring mga hulugan na hindi muna sila magagamit hanggang sa maayos ang mga ito. Maaaring mahirapan si Putin sa mga pagkukumpuning iyon. Noong Setyembre, nagmakaawa ang Russia sa Turkey na muling bilhin ang ilang S-400 na naibenta nila noon. Kung sinusubukan ng Russia na bumili ng mga S-400, malamang na mas mataas pa ang presyo mula sa dati nitong customer. Hindi ito magandang senyales para sa kakayahan nitong kumpunihin ang mga S-400 na mayroon na ito. Kung nasira nga ang mga ito, tulad ng sabi ni Helenova Plus, maaring totoo iyon. Sa pamamagitan nga pala, naglabas kami ng buong ulat tungkol sa desperadong pagtatangkang bilhin muli ng Russia noong Setyembre. Panoorin ang video para malaman ang tungkol sa gusto ni Putin at ang ibig sabihin nito para sa Russia at Turkey. Balikan natin ang hindi bababa sa 4 na S-400 na nawala sa Russia. Bagamat napatunayang epektibo ng Ukraine ang mga drone laban sa air defense, noong Nobyembre 14, itinuturing para rin itong isa sa pinakamagaling na alok ng Russia. Iniulat ng Missile Threat at Army Technology. Nakabilang ito sa pinakamahusay na air defense systems sa mundo. Ang S-400 Triumph. NATO codename Surface-to-Air, 20 isa Growler, ay mobile surface-to-air missile system na kayang pabagsakin ang eroplano, cruise missiles, ballistic missiles at drone. Kakaiba ang pahayag na yan, lalo na dahil sa nangyari sa Novorossiysk. At ipinapakita nito na alinman sa sobrang husay ng mga drone ng Ukraine, kaya hindi kayang harangin ng depensa ng Russia
O kaya naman ay matagal ng sobra-sobra ang pagpapahayag ng Russia tungkol sa bisa ng kanilang S-400. Kung ito ang huli, natutunan ng Russia sa mahirap na paraan na ang totoong pagsubok sa labanan lang ang tanging paraan para malaman kung may katotohanan ba ang mga kamanghamanghang pahayag nila tungkol sa kanilang mga sandata. Kasama sa mga pahayag na iyon na ang S-400 ay halos kapantay ng Patriot Air Defense System. Napatunayang epektibo ito para sa Ukraine mula nang salakayin ni Putin. Kayang maglunsad ng sistema ng mga misil na may dalawang uri ng warhead. Unang 48 N6, isang high explosive fragmentation warhead na ginawa para sirain at labanan ang maraming paparating na target. Ang 77 N6 ay isang hit-to-kill warhead na ginawa para sa tumpak na pag-atake. Parehong 143 kilo, 315 libra ang bigat ng dalawang warhead. Ayon sa hukbong katihan, ang S-400 ay kayang labanan ang lahat ng target sa loob ng 400 kilometro o 248 milya. Kaya nitong tamaan ang mga target sa taas na 30 kilometro o 186 na milya. Ibig sabihin, hindi kayang iwasan ng mga misil at fighter jet ang S-400 sa paglipad ng mataas sa ibabaw nito. Kayang sabay tamaan ng S-400 ang 36 na target. Kaya ito'y magandang opsyon laban sa drone attacks ng Ukraine. Kung totoo ito, bakit nagawang pabagsakin ng Ukraine ang 4 na makapangyarihang air defense gamit ang mga drone noong Nobyembre 14 sa 2024 na artikulo na kausap ng Global Defense Course si Mick Ryan, retiradong Major General at strategist ng Australian Army, ukol sa parehong tanong. Malakas ang S-400 air defense system ayon kay Ryan. Pero may mga kahinaang naipakita ng Ukraine. Sabi ni Ryan sa outlet, systems approach ang paraan para pabagsakin ang ganitong mahusay na sistema. Hindi sapat ang pagpapaputok ng sandata. Dapat alisin isa-isa ang lahat ng depensa, tulad ng mga sensor, air, missile, at drone defense systems. Sinabi rin ng National Interest noong Abril 2018, hindi gaanong epektibo ang S-400 laban sa mababang lipad na target. Kahit mahusay itong makadetect ng mga target hanggang 18 milya taas. Hindi mahalaga iyon kapag halos dikit sa lupa ang paparating na missile o drone papunta sa S-400. Baka ito ang dahilan kung bakit nasira ng Ukraine ang maraming S-400 noong Nobyembre 14. Alam natin na kayang lumipad ng mababa sa lupa ang long-range drone ng Ukraine kung kailangan. Noong Oktubre, iniulat ng United 24 Media na gumagamit ang Ukraine ng ultralight Skyranger-based drones na kayang lumipad ng mababa, kaya mahusay makaiwas sa S-400 missiles. Hindi tiyak kung ito ang drone na ginamit noong Nobyembre 14, pero malamang ito nga. May binanggit si Ryan sa mga kahinaan ng S-400 na dapat ulitin. Mga sensor, particular na sensor at radar. Bukod pa sa oil terminal at mga S-400 na tinanggal ng Ukraine noong Nobyembre 14, target din ng drones ng bansa ang dalawang radar system na posibleng gamit ng depensa ng Russia sa pagtukoy ng paparating na drone. Ayon sa Kiev Post, nakausap nila ang isang source mula sa Security Service of Ukraine na nagkumpirma ng mga pag-atake sa S-400. Dagdag pa ng source, tinamaan din ang dalawang pangunahing radar. Ang 76 Cheeseboard Early Warning Radar at 72 Gravestone Target Acquisition Radar ayon sa Kiev Post. Ang dalawang sistemang ito ay para matukoy ang paparating na drone at misil ng Ukraine. Kung wala ito, maaaring bulag na nagpapaputok ang S-400 ng Russia. Mukhang may kalituhan tungkol sa Cheeseboard. Tinukoy ito ng Kiev Post bilang 76 N6 system, pero may ibang source na nagsasabing 76 L6 ito. Isa ang radar tutorial sa mga source na iyon. At ayon sa outlet, nagawang pabagsakin ng Ukraine ang isang malakas na radar system. Ayon sa radar tutorial, ginagamit ang Cheeseboard kasama ng S-300 at S-400, kaya posibleng ito ang target. Gumagamit ito ng phased array antenna na may 76 hilera ng signal emitter. Dinisenyo rin ito para mag-frequency hop, kaya mahirap i-jam. Dapat tiyakin nitong makakita pa rin ng target ang radar kahit may electronic warfare systems. Kayang mag-track ng Cheeseboard ng hanggang 100 target sabay-sabay. Ang mga drone ay isa sa mga uri ng target na ito, kasama ang mga helicopter, eroplano, at mga misil. Dagdag pa ni Dagel, ang Cheeseboard ay inaasahang kayang mag-track ng mga target mula sa 500
at 80 kilometro o mga 360 milya ang layo. At mayroon pang upgraded na version na doble ang bilang ng mga target na kayang itrack ng sabay-sabay at pinapataas ang abot hanggang 700 kilometro o 434 na milya. Mahalaga sana ang radar system na ito para sa fleet ng S-400 ng Rusya. Ang pagtumba rito ay posibleng unang hakbang ng Ukraine para buksan ang ruta sa pag-atake sa air defense ng Rusya. Ayon sa Army recognition noong Hulyo, mahalagang bahagi ng S-400 Triumph ang Siyam Naput 2N6 o Gravestone radar, ang NATO designation surface-to-air. 21 Growler air defense missile system ay nagbibigay ng mahahalagang tungkulin sa pagtukoy ng target, pagsubaybay, at paggabay sa mga interceptor laban sa malawak na hanay ng mga banta mula sa himpapawid. Nakikita na natin ang pattern dito na nagpapatunay na tama si Ryan sa pagtukoy ng mga kahinaan ng Ukraine sa S-400 setup ng Russia. Katulad ng chessboard, kayang magdedetect ng Gravestone ng hanggang 100 target ng sabay-sabay. Inaasahang magbibigay ito ng 300 at 60 degree coverage para laging handa ang air defense system ng Russia. Iba't ibang version ng radar system ay may saklaw mula 250 hanggang 400 at 80 kilometro o 155 hanggang 200 at 78 milya. Nakamount sa wheeled chassis, kayang sundan ng radar system ang S-400 saan man ito pumunta. Pinagtibay pa ng Army recognition na ito ang mahalaga sa kakayahan ng S-400 na gampanan ang tungkulin nito. Matalino ang Ukraine noong Nobyembre 14. Ayon sa breadcrumbs, unang sinira ng Ukraine ang dalawang mahalagang radar na kailangan ng S-400 ng Russia para matukoy ang mga target. Patay na ang mga sistema, kaya walang nagawa ang S-400 kundi magpaputok ng walang target kung makakaputok pa sila. Pagkalinis ng daan, nagpakawala ang Ukraine ng mas maraming drone na tumama sa 4 na S-400. Launcher at posibleng may nasira pa. Nagawa ng Ukraine ang komplikadong operasyon at binanatan ang Sheskharis Oil Terminal. Kaya napilitang ipasara ito ng operator. Iyan na siguro ang pinakaproduktibong nagawa ng Ukraine ngayong gabi at ang Nobyembre 14 ay naging bangungot para kay Putin dahil napatunayang hindi kayang ipagtanggol ng kanyang kuta sa Black Sea laban sa mga drone ng Ukraine. Tugon ng Russia, napabagsak nila ang 6 na drone ng Ukraine sa Krasnodar, kung saan may nasusunog na oil depot at 50 pa sa Black Sea. Kahit totoo ang sabi ng Russia, hindi ito sapat dahil direktang tinarget at tinamaan ng Ukraine ang gusto nilang sirain. Gayunpaman, 3 araw na ang lumipas mula nang isagawa ng Ukraine ang kahanga-hangang pag-ataking ito sa gabi. Mula nang gawin ang video na ito, alam na natin ngayon na napagana ulit ng Russia ang nasusunog nitong oil terminal. Sabi ng Reuters, muling naglo-load ng langis ang Transneft sa Sheskharis Oil Terminal matapos ang 2 araw na tigil para ayusin ang pinsalang dulot ng Ukraine. May ilang dagdag na detalye rin ang outlet tungkol sa tinamaan ng Ukraine at binanggit na nasira ng mga drone ng bansa ang 2 oil berths. Hindi malinaw kung gumagana na muli ang mga berths na iyon o kung nag-o-operate ang Transneft nang wala ang mga ito. Ang paglo-load ng 2 tanker lang sa isang pantalan na nagdadala ng halos 2% ng supply ng langis sa mundo ay nagpapakitang hindi pa lubusang operational ang terminal. Akala ng iba, maliit lang ang tagumpay ng 2 araw na shutdown para sa Ukraine. Mali sila. Kanina, may mga numerong nabanggit na sinabi naming babalikan sa video. Nabanggit na ang Sheskharis Oil Terminal ay nagpadala ng 761,000 barrels ng langis kada araw noong Oktubre. Ang 2 araw na hinto sa operasyon ay nagresulta sa 1.522 milyong barrels ng langis ng Russia na hindi na ipadala sa mga kliyente. Dahil ilang kumpanya, kabilang ang malalaking oil refiners ng China, ay lumilipat ng supply mula Russia. Ayaw ng Russia na makita ng kanilang customer ang ganitong kawalan ng kasiguraduhan. Maaaring mas malala pa ito kaysa sa 1.522 milyong barrels. Ayon sa Kiev Independent, kayang maglipat ng Novorossiysk ng 2 milyong barrels ng langis araw-araw dahil ito rin ang humahawak ng padala mula Kazakhstan. Tama yan. Ibig sabihin, pansamantalang pinatigil ng Ukraine ang hanggang 4 milyong barrels ng langis. Malaking kawalan ito sa Russia dahil mababawasan ang kliyente nila. At lalaki pa ang gastos. Ang isang S-400 ay nasa 500 milyon, sabi ng CNBC. Kung 4 ang masira
parang 2 bilyon ang nawala sa kanilang pondo sa digmaan. Hindi pa kasama rito ang gastos sa mga nasirang radar system ng Ukraine. Malaking talo ang naranasan ng Russia noong Nobyembre 14 nang mapasok ang kanilang kuta sa Black Sea at maisara ang mahalagang oil terminal nila. At nawalan sila ng hindi bababa sa 2 bilyon at maaring mas malaki pa. Ito ay dahil sa mahusay na planong airstrike ng Ukraine na hindi napigilan ng Novorossiysk. Iniisip ng Rusya na mayroon itong perpektong estratehiya na sa wakas ay magbibigay daan dito para makuha ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk sa Ukraine. Naniniwala siyang walang magagawa ang Ukraine sa estratehiyang ito. Habang binabalak ng Rusya na palibutan ng lungsod at sakupin ang ibang pamayanan, mas mapapabilis nito ang pagbagsak ng Pokrovsk. Pinalawak na ng Rusya ang pincer sa lungsod malapit sa Pokrovsk. Hindi inasahan ng Rusya na gagamitin ng Ukraine ang parehong estratehiya para palakasin ang lungsod na nais nilang palibutan. Mahusay ginamit ng Ukraine ang pincer tactic sa harapan para bigyan ng pahinga ang kanilang tropa. Pokrovsk ang pangunahing target ng Rusya, ngunit matagumpay na binago ng Ukraine ang plano ng Rusya sa harap ng Dobropilya, lalo na sa itaas ng Minarad. Sa rehiyong iyon, sinusubukan ng Rusya gumawa ng pincer para makuha ang Mirad at magkaroon ng isa pang ruta papuntang Pokrovsk. Habang pinalilibutan ang wasak na lungsod, malapit nang matapos ng Rusya ang pincer move. Noong Nobyembre 13, iniulat ng New York Times na ang pincer ay malapit nang maisara dahil may natitirang 2 milyang lapad na puwang na bukas na maaaring gamitin ng mga tropa ng Ukraine para makalabas ng Minarad. Kung magsasara ang puwang na iyon, mabibitag ang mga tropa ng Ukraine. Simple lang ang konsepto ng pincer movement, pero mahirap itong gawin. Ipinapaliwanag ng Changing Minds ang mga batayan ng galaw na ito. Ang umaatake ay nagpapadala ng 2 hanay, isa sa kanan at isa sa kaliwa ng kalaban. Maaari mong palitan ang kanan at kaliwa ng hilaga at timog, silangan at kanluran, o anumang direksyon na gusto mo. Ang mahalaga ay ang pamatong na galaw ay lumilikha ng sitwasyon kung saan napipilitan ang mga tropa ng kalaban na lumaban sa 2 panig. Pagkatapos ng pamatong na galaw, liliko at sasalakay ang tropa, tatamaan ang bulsa at lilipulin ang lahat ng nasa loob. Sanay na ang Rusya sa ganitong estratehiya. Ang labanan para sa Stalingrad, kahit na napakalaki ng naging pinsala sa Rusya pagdating sa mga nasawi, ay isa ring labanan na kanilang napagtagumpayan. At napagtagumpayan nila ang labanan na iyon. Sabi ng Changing Minds, nagawa nila ito dahil sa isang pincer maneuver kung saan napaligiran ng mga puwersa ng Rusya ang 250,000 sundalong Aleman. Unti-unting pinalibutan at ginutom ng Rusya ang mga sundalong Aleman habang inaatake mula sa lahat ng panig. Nang sumuko ang mga Aleman, 71,000 na lang sila. 159,000 ang namatay sa pihit ng sipit ng Rusya. Layunin ng Rusya na gayahin ang estratehiya sa Minarad kahit mas malit ang saklaw. Dahil dito, nagiging simple ang layunin ng Ukraine. Pigilan sila. Ayon sa Euromaidan Press, malayo na ang narating ng Ukraine dahil sa isang hakbang na tinawag nilang direktang utos mula sa command ng Ukraine. Ayon sa ulat, maaaring ito ang pinakamahalagang kontra-opensiba ng bansa sa kampanya sa Pokrovsk, lalo na pagdating sa pagtatanggol ng lungsod bago dumating ang malamig na mga buwan ng taglamig. Maaaring mas humina ang mga susunod na pag-atake ng Russia. Nagsimula ang lahat malapit sa Radinska, Ukraine, isa sa mga target ng Russia sa pagsakop ng Pokrovsk. Ayon sa Euromaidan Press, noong Nobyembre 14 sunod na target ang mga drone operator ng Russia. Ang area reconnaissance na isinagawa sa ibabaw ng Radinska ang nagbigay daan sa Ukraine para matukoy ang mga operator ng drone. Matagumpay nila itong naiwasan ilang araw bago subukang magtayo ng base sa isang minahan sa silangan ng Radinska. Hindi nagtagal ang mga operator. Inutusan ng Ukraine ang Su-27 na maghulog ng American-made guided bomb unit, 62 JDAM bomb sa lugar, at agad itong winasak. Perpekto ang JDAM para sa ataking ito. Ang Joint Direct Attack Munition ay isang guided air-to-surface kit mula United States Navy na pwedeng ikabit sa bombang hanggang 2,000 pounds. Perpekto sa pagsira ng matitibay na estruktura at bunker. Paglabas sa eroplano, ginagamit ng Joint Direct Attack Munition ang laser, Global Positioning System o pareho para hanapin ang target. Tumpak ang sandatang ito na may error na mas mababa sa 20 talampakan. May opsyon ang Ukraine na sabay-sabay maglunsad ng ilan para mas malakas ang tama sa mga target. Hindi na nila kailangan gawin iyon. Sapat na ang isang Joint Direct Attack Munition laban sa mga drone operator ni Radinska. Gayunpaman,
nagpadala ang Ukraine ng pangalawa sa mga makapangyarihang guided bomb na iyon makalipas ang ilang sandali. Matapos maayos ang mga drone operator, natuklasan ng surveillance team ng Ukraine ang isa pang grupo ng mga sundalo ng Russia sa labas ng Radinska. Pinatitibay ng mga sundalo ang gusali. Malamang gagamitin nila itong panimulang pwesto sa paglusob sa bayan. Hindi na nila nagkaroon ng pagkakataon. Nagutos ng isa pang DAM airstrike na, ayon sa Euromaidan Press, hindi lang sumira sa fortification kundi napatay din ang ilang opisyal na namumuno sa paglusob sa bayan. Hindi pa doon natapos ang Ukraine. Sabi ni Militani, sinusubukan din ng Russia na palihim na ipasok ang ilan sa kanilang mga sundalo sa Radinska. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tinangkang magtipon muli ng mga sundalo sa gusali. Hinabol ng Ukraine ang mga sundalong Ruso gamit ang hamog at isang armored na sasakyan. Nagawang makapasok ng mga puwersang Ruso ng mga tangke sa Radinsky, ayon sa ulat. At ginagamit din ng mga mananakop ang mga first-person view na drone para bigyan ng proteksyon ang mga tangke. Ang estratehiya ng Ukraine sa paunang pag-ataking ito ay pumasok habang may hamog na nagpapahirap sa mga operator ng first-person view drone na gawin ang kanilang trabaho. Pagkatapos ay pinatumba ng Ukraine ang mga puwersang Ruso kasama ang mga tangke na palihim na nakapasok sa Radinska. Umepekto ang estratehiya ng paggamit ng hamog. Mas maraming sundalong Ruso ang nakita sa isang industrial complex at pinatumba gamit ang JDAMs. Nailigaw ng electronic warfare ng Russia ang unang guided bomb ng Ukraine. Pero tumama ang pangalawa at napalayas ang mga tropang Ruso sa Radinska. Ligtas na muna ang bayan sa ngayon. Malayo pa ring ligtas ang Ukraine dahil patuloy na sinusubukan ng Russia na palibutan ang Mirad. At marahil iniisip nilang hindi napapansin ng Ukraine ang kanilang pag-atake dahil nakatutok ito sa Radinska. Ang totoo, ang mga airstrike ng Ukraine ay panimula lamang sa isang napakatalinong galaw na hindi inasahan ng Russia, isang peking pag-atake. Dahil sa tagumpay sa Radinska, napansin ng Ukraine ang momentum at mga oportunidad na nakita rin ng mga puwersa ng Russia. Sinamantala ng Ukraine ang takot ng Russia sa isang bagong pag-atake. Kaya gumawa sila ng isang peking opensiba na nagpakitang parang sinusubukan ng kanilang mga puwersa na umatake sa mga tropa ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, mula sa lahat ng panig, parang kabaligtaran ng pincer maneuver, pero ang Ukraine ang siyang nagsara ng bitag. Nagpadala ng tropa at gumawa ng kilos para kumbinsihin ang pagmamanman ng Russia na may paparating na atake. Dalawang bagay ang naabot nito para sa Ukraine. Una, napilitan ang mga puwersa ng Russia na magdepensa. Matapos mabigong umatake sa Radinska, umatras sila para palakasin ang depensa laban sa paparating na puwersa ng Ukraine. Pangalawa, ang pag-atras ay nagpakitang sumuko ang Russia sa pagsubok abutin ang mga sundalong napalibutan ng Ukraine. Kaya, naiwan silang walang tulong at madaling atakihin. Nagpapaligsahan sa bilang ang Russia at tiwalang kaya nilang depensahan ang sarili. Naghahanda ang Ukraine. Sa paggawa nito, unti-unting babawasan ng Russia ang bilang ng mga Ukrainian at, kung masusunod si Putin, magsisimula ulit ng panibagong pag-atake sa Rodinska. Para mapigilan ang pincer move ng Russia, binantayan ng Ukraine ang kilos nito at gumawa ng hindi inaasahang hakbang. Pinalitan ng Ukraine ang kanilang mga tropa sa mira. Nakatuon ang pansin ng Russia sa Dobropilya na tila patutunguhan ng Ukraine. Inalis ng mga puwersa ng bansa ang atensyon nila sa pangunahing layunin ng operasyon. Habang abala ang Russia, inilabas ng Ukraine ang mga sugatang tauhan mula sa Mirad at pinalitan sila ng bagong sundalo sa lungsod. Nagpadala rin ng mga supply at balas sa Mirnarad. Binigyan nito ng kailangan ang mga tropang kinukulong ng Russia para makalusot sa kanilang pagsulong. Isa itong perpektong panlilinlang maniobra. Lumikha ng presyon sa isang sektor, pilitin ang kalaban ilipat ang reserba, at gamitin ang pagkakataon para palakasin o ilikas ang tropa mula sa ibang direksyon, ayon sa Euromaidan Press. At naloko ang Russia dito. Buong-buo silang nalinlang. Hindi ibig sabihin nito na ang kontra-atake na ginamit ng Ukraine para ilihis ang mga puwersa ng Russia ay peke talaga. Nagpadala talaga ang Ukraine ng tropa sa hilaga ng Radinska. Mahalaga sa plano. Hindi totoong lalaban ng seryoso ang mga sundalong iyon sa Russia. Pero kailangan makita sila ng Russian surveillance para magmukhang umaatake ang Ukraine. Habang nililin lang ng mga sundalo ang mga mananakop,
Nagpadala ang Ukraine ng convoy para lumikas patungong Mirnarad gamit ang electronic countermeasures. Ang mga convoy ay naglikas ng sugatang sundalo at nagdala ng supply para sa tropa ng Ukraine sa lungsod. May bagong kasapi, handa ng ipagtanggol ng mga tagapagtanggol ng Mirad ng Ukraine ang posisyon nila na dati ay muntik bumagsak sa presyo ng Russia. Ang pinakakamangha-manghang bahagi ng operasyon ay sharing pinakanakakahiya para kay Putin at sa kanyang puwersa. Lubos na nalinlang ng Russia sa taktikang ito, kaya nagawa ng Ukraine na maisakatuparan ito nang hindi nawawalan ng kahit isang sundalo. Dinagdagan pa ng Ukraine ang sakit ng Russia gamit ang opensiba ng Russia sa Pokrovsk laban dito. Tandaan mo, sinabi naming kunwari gumagawa ng pincer move ang Ukraine? Ayon sa video, ang galaw na ito ay nangangailangan ng puwersang galing sa dalawang panig para mapaligiran ang kalaban. Ang mga sundalong pumunta pahilaga mula Radinsky ang sumaklaw sa unang panig na pinigilan ang mga reserba ng Russia sa Dobropilya habang ginagawa ito. Tungkol naman sa Pokrovsk, hindi na kinailangan gumawa ng marami ng Ukraine dahil abala na nito ang mga puwersa ng Russia sa direksyong iyon. Katulad ng sa Radinska, sinusubukan ng mga puwersa ng Russia na sakupin ang Pokrovsk. Iniulat ng British Broadcasting Corporation noong Nobyembre, 11 na mas nakapasok ang Russia sa Pokrovsk sa ilalim ng hamog. Ginamit nila ang taktika ng Ukraine para iwasan ang first-person view drones ng Russia sa Radinska. Kamakailan, matapos ang matalinong taktika ng Ukraine, iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na inatake ng Russia ang Pokrovsk noong Nobyembre 15 ng gabi. Isang aerial assault na may 135 drones at 3 missiles ang inilunsad sa lungsod, pero 2 missiles at 74 na drones ay naitaboy. Iniulat ng Ukraine na walang nasawi sa huling pag-atake. Gayunpaman, ang nais naming ipunto ay isang malaking bahagi ng mga puwersa na maaring nagamit ng Rusya upang matukoy na pinepeke ng Ukraine ang pagtatangka nito sa sarili nito. Hindi napansin ni Pinsa dahil abala sila sa labanan. Para sa Pokrovsk, kailangan lang ng Ukraine na hadlangan ang Rusya sa timog ng riles papuntang Pokrovsk para makumpleto ang ilusyon. Dapat tiyakin ng Ukraine na hindi mabagsak ang Pokrovsk para maisakatuparan ang estratehiya nila sa Minara. Kapag bumagsak ang Pokrovsk, pwedeng sumugod ang libu-libong tropang Ruso sa Radinsky at Minara at mabubunyag ang panlilinlang ng Ukraine. Mahalaga ang koordinasyon sa lahat ng ito. Ayon sa Euromaidan Press, hindi lang nagtatanggol ang tropang Ukrainian sa dalawang bayan, kundi tinitiyak din nilang manatiling konektado ang mga ito gamit ang kontroladong logistics corridor. Ito raw ay bahagi ng mapanlinlang na estratehiya ng Ukraine na maaring mapansin ni Putin ang kabalintunaan dahil sa pagtutok niya sa pagsakop sa Pokrovsk at paglalagay ng maraming sundalo sa Donetsk, nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na palakasin ang Minara. Ngayon, tatalakayin natin ang susunod na kaganapan sa Donetsk. Ibig bang sabihin ng Ukraine na ligtas na ang Mirad? Depende kasi yan sa kung paano mo binibigyang kahulugan ang salitang iyon. Pero tiyak na hindi paligtas ang Mirad. Nang huminto ang Russia sa pag-atake, ginamit ng Ukraine ang panlilinlang para mapalakas ang lungsod. Ngunit hindi nila natalo ang Russian pinsa. Hindi naman talaga iyon ang layunin. Kung iyon man, sana, naging totoong atake ang peking atake ng Ukraine at nagkaroon ng malaking labanan. Ligtas na ngayon si Mirnarad dahil malabong makuha ng Russia ang lungsod bago dumating ang matinding lamig ng taglamig sa Ukraine. Sa simula ng video, sinabi namin na layunin ng Ukraine sa panlilinlang ay magtagal hanggang bumaba ang temperatura. Malapit na yon. Isa't kalahating buwan na lang ang Enero at ayon sa Weather Spark, ang lamig nito ay maaaring pumigil sa plano ng pag-atake ng Russia sa Mirnarad. Nagsisimula ang malamig na panahon sa lungsod tuwing kalagitnaan ng Nobyembre hanggang simula ng Marso, kung saan ang temperatura ay nasa 37.4 Fahrenheit o 3 Celsius sa loob ng 3 kalahating buwan. Sa Enero, ang Mirad ay may karaniwang pinakamataas na temperatura na 25 degrees Fahrenheit o -4 degrees Celsius. Ang temperatura ay pwedeng bumaba hanggang 13 deg-F or 11 degsa. Kailangan magtiis ng Ukraine. Bumabagal ang atake ng Russia pag lumalamig ang panahon at pinapayagan lang ang mga peking pin. Pinapalakas ng Ukraine ang depensa sa Mirnarad sa mahalagang yugto ng labanan para sa Donetsk, na ngayon ay bahagi ng multi-layered na estratehiya kasama ang Dobropilya at Pokrovsk. Pinipigilan ng Ukraine ang pagsulong ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang bagong nagawa nila ay makakatulong dahil ang bagong dating na tropa
at supply sa Mirnarad ay ginawang parang kuta ang lungsod. Sa puntong nanganganib mabasag ang depensa ng Ukraine, malamang di nila inaasahang mapanatili ang Mirad o Pokrovsk magpakailanman. Ayon sa Euromaidan Press, mapipilitan ang Russia sa mabagal at nakakapagod na labanan na magre-resulta sa libo-libong buhay na masasayang kapalit ng kaunting teritoryo. Ang pagpapanatili ng kontrol sa riles ng tren sa Pokrovsk na magagamit ng Ukraine para patuloy na masuplayan ang Mirnarad ay susi sa estratehiyang iyon. Tututukan ng Ukraine ang depensa sa linya na iyon. Lalo na habang dumarating ang pinakamalalamig na buwan, gagamitin nila ang pagbagal ng mga Ruso para palakasin ang Mirnarad at magdulot ng mas malaking pinsala sa mga Ruso. Ang pagkapinsala ang pinakaayaw ni Putin sa pagsubok niyang makuha ang lungsod na labis nag-astusan ng Russia. Nabanggit natin na Pokrovsk talaga ang target ni Putin sa lahat ng ito. Ang pagsakop sa Radinska ay naglalapit sa Russia sa Pokrovsk. At ganoon din ang epekto ng Mirad. Pero ang tuloy-tuloy na pagtulak ng Russia sa Pokrovsk ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Parehong noong pinuri nilang summer offensive na nabigong makuha ang Pokrovsk. At noong mga naunang buwan na sunod-sunod nagpapadala ng sundalo ang Russia sa lungsod, malaki ang naging pagkalugi ng Russia sa Pokrovsk. Noong Nobyembre 16 sinabi ng The Sun na halos 20,000 sundalo na ang ipinadala ni Putin sa 18 buwan ng Pokrovsk meat grinder. Karamihan sa mga sundalo ay pinalabas lang ulit. Ayon sa ulat, tinatayang 100 at 35,000 sa 20,000 ang napatay o nasugatan sa matagal na labanan para sa kuta ng Ukraine. Ang hakbang ng Mirnarad ng Ukraine ay layong mapataas pa ang bilang na iyon sa taglamig at hanggang 2,026 kung kayanin ng bansa ang matinding lamig. Kumuha ng pahayag ang The Sun kay Philip Ingram ng United Kingdom, dating NATO planner at British intelligence officer, tungkol sa ulat ng mga nasawi. Batay sa datos mula Ukraine, tinatayang 135,000 sundalo ang namatay o nasugatan sa labanan sa Pokrovsk. Ayon kay Ingram sa The Sun, maaaring mas marami pa bago niya ipinaliwanag ang epekto nito sa layunin ni Putin na sakupin ang buong Donbas. At alam natin, sinusubukan nilang sakupin ang buong bahagi ng pinagtatalunang Donbas. Sabi ng British Defense Intelligence, kung tuloy ang bilis ng pag-usad, aabutin ng 4 na taon at 2 milyong sundalong Ruso ang magiging kaswalti. Ingramets. Tila sinusuportahan ng trench art ang impormasyong binanggit ni Ingram. Manunulat na si David Axe at isang ulat mula sa United 24 Media batay sa mga kamakailang pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sinabi ni Axe noong Oktubre 6 na 10,000 ang namatay sa Russia sa unang 9 na buwan ng 2025 habang sinasakop ang Pokrovsk. Iniulat ng United 24 Media noong Nobyembre 7 ang mga pahayag ni Zelensky na kumpirmang 25,000 sundalo ng Russia ang napatay sa video. At tinatayang nadagdagan pa ng 3,000 nitong Oktubre. Karamihan ng pagkalugi ay sa direksyon ng Pokrovsk, na magdudulot ng hanggang 128,000 kaswalti malapit sa lungsod pagsapit ng simula ng Nobyembre. Isama pa ang siyam na buwang itinulak ni Putin para sa Pokrovsk. Ang biro ni Ingram na baka higit pa sa 135,000 ang bilang para sa buong kampanya ay maaaring mas totoo pa kaysa iniisip niya. Hindi rin ibig sabihin nito na di makukuha ng Russia ang Pokrovsk sa huli. Alam ng Ukraine na mangyayari iyon kaya ginagawa nila ang lahat para magdulot ng maraming kaswalti sa puwersa ni Putin bago dumating ang araw na iyon. Kahit masakop ng Russia ang Pokrovsk, Mirnarad, maaaring hindi ganoon katamis ang tagumpay para kay Putin. Oo, mahihirapan ang moral ng Ukraine sa pagkawala ng isa sa pinakamalakas nilang lungsod kuta. Maging ang The Telegraph ay nagmumungkahi na maaring sapat na kabigat ang dagok na ito para mabasag ang pagkakaisa ng Ukraine kung hahayaan ng bansa na mangyari iyon. Gayunpaman, ayon sa parehong pahayagan, ang pagkakakuha ng Russia sa Pokrovsk ay halos walang epekto sa labanan sa Donetsk. Ang hamon sa moral ang kailangang paghandaan ng Ukraine. Inulit din ni Mark Galeotti ang pananaw na iyan sa The Times noong Nobyembre 15. Patuloy ang labanan sa hilagang silangang Ukraine habang bumabagsak ang depensa ng Pokrovsk at Mirnarad. Ayon kay Galeotti, nakatayo pa rin ang mga lungsod kuta
sa natitirang bahagi ng Ukrainian ng rehiyon ng Donetsk. Ayon sa mga tagamasid mula kanluran, mas matagal bumagsak ang mga ito kaysa Pokrovsk. Sa loob ng 18 buwan, patuloy pa rin ang Russia sa Pokrovsk. Dahil sa mapanlinlang na hakbang ng Ukraine na Mirnarad, maaaring tumagal pa ito ng 20 o higit pang buwan. Kung magtatagal pa ang pananatili ng Russia sa mga lungsod-kuta ng Ukraine, maaaring maubos ni Putin ang kanyang tropa at kagamitan bago humina ang mga Ukrainian. Dahil dito, mahalaga ang ginawa ng Ukraine sa Mirnarad. Pinahahaba nito ang labanan na matagal ng mahirap para sa Russia. Ibig sabihin ay magkakaroon ng mas maraming oras ang Ukraine para maghanda ng depensa para sa mga lungsod na susunod na pagtutuunan ng pansin ni Putin kung sakaling bumagsak ang Pokrovsk at Mirnarad. Ipinapaisip ng Russia na kaya nilang mag-isa sa halos 4 na taong matinding digmaan laban sa Ukraine. Mahalaga ito sa kwento ng Kremlin na ang Russia ay malakas na puwersang militar na may walang hanggang supply ng missile at artilleriya na kayang durugin ang sino mang kalaban. Kasinungalingan ang kwentong iyan. Malayo ang Russia dahil umaasa ito sa mga kaalyado tulad ng North Korea na isa sa pinakamahalaga. Ngayon, isa sa pangunahing daanan sa pagitan ng Russia at North Korea ay naputol na. Wala nang ligtas na lugar sa Russia, tulad ng pinatunayan ng Ukraine nang magpadala ito ng mensahe na 6,600 kilometro o mga 4,000 at 100 milya ang layo. Sumiklab ang balita sa long-range strike ng Ukraine sa Russia noong Nobyembre 14. Ayon sa United 24 Media, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kilalang Trans-Siberian Railway line ng Russia, malapit sa Sosnovka sa Khabarovsk Krai, Russia. Ang rehiyong iyon ay nasa 4,000 milya mula sa Ukraine, kaya hindi kayang abutin ng pinakamahuhusay nilang long-range drone at missile. May iba pang nangyari at mukhang isang matalinong sabotahe ang dahilan nito, kasabay ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, Main Directorate of Intelligence of Ukraine, isinagawa ang operasyon. Tiyak na nagdulot ng epekto ang pagsabog. Idinagdag ng United 24 Media na nagawa ng Ukraine na maibalik sa riles ang isang tren ng kargamento sa linya ng Trans-Siberian. Nagdudulot ito ng malaking pagkaantala sa anumang kargamento. Sapat ang lakas ng pagsabog para pansamantalang mapatigil ang trapiko ng kargamento na nagdulot ng pagsisikip at pagkaantala ng pagdating ng mga kargamento. Hindi naman talaga mahalaga yon. Baka iniisip mo, wala namang malaking epekto ang naantalang tren. Siguro hindi para sa mga taong kailangan lang maghintay ng ilang dagdag na minuto kapag hindi dumating sa oras ang isang tren ng mga pasahero sa istasyon. Mahalaga para sa Russia ang mga kargamentong tren na tumatakbo sa Trans-Siberian Railway. Hindi lang dahil marami sa mga tren na iyon ang may dalang mahalagang bagay para sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine, mga armas mula sa North Korea. Ipinahayag ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine sa Telegram ang kanilang ginawa noong Nobyembre 13 at ang kahalagahan nito para sa Ukraine. Noong Nobyembre 13 may naganap na pagsabog malapit sa mataong Sosnovka sa Khabarovsk, Russian Federation. Sa pamamagitan ng pagharang sa paggalaw ng mga kalakal sa Trans-Siberian Railway, isang mahalagang linya ng tren ng estadong agresor na Russian Federation na ginagamit para maghatid ng mga armas at bala, lalo na yaong nakuha mula sa teritoryo ng Democratic People's Republic of Korea, ayon sa pahayag ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine. Pagkatapos ay binanatan nito ang lubos na kawalan ng kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang sarili nito at idinagdag pa. Muling pinapakita ng espesyal na serbisyo ng Kremlin ang kakulangan nila sa kontrol kahit sa pinakamahalagang infrastruktura ng mga mananakop. Sa madaling salita, sinasabi ng Ukraine kay Putin na hindi dapat posible ang ganitong uri ng mga pag-atake para magawa ng Ukraine. Ang Russia ay isang makapangyarihang bansang militar. Sa katunayan, dapat ay mayroon itong lahat ng kailangan para ipagtanggol ang isa sa pinakamahalagang ugat ng kanilang lohistika, pero wala ito. At inilantad lang ng Ukraine ang katotohanan yon. Hindi pa natin alam ang marami pang detalye tungkol sa operasyon bukod doon. Dahil sinabi lang ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine na nangyari ang operasyon at may ilang video ng paghahanda na ginawa para dito. Sa YouTube, ibinahagi ng Euromaidan Press ang 50 segundong video mula sa anunsyo ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine sa Telegram na tumutok sa laki ng Trans-Siberian Railway at nagpakita na may interes ang Ukraine dito. Sa loob ng ilang sandali, makikita rin natin ang maiikling clip ng mga pampasabog na nakakabit sa riles ng tren
na nagpapaliwanag kung paano naisagawa ng mga operatiba ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine ng Ukraine ang pag-atake. Kailangan lang ng mga tao maghanap ng riles na walang bantay at umatake. Ngayon, hinarap ng Russia ang nadiskaril na tren. May mga operatiba ang Ukraine na mas malalim ang operasyon sa loob ng Russia kaysa inaasahan ni na Putin at kasamahan. At hindi hahayaang makalimutan ito ng Ukraine. Tinapos ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine ang kanilang post sa Telegram ng isang babala na direkta para sa leader ng Russia. Patuloy ang trabaho sa pagbuwag ng kakayahan ng kalaban sa lohistika. Sa madaling sabi, hindi pa iyon ang huling beses na makikita ng Russia ang mga saboteur ng Ukraine na kumikilos. Mangyayari ito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang magulo ang buong logistical na network ng Russia. Napatunayang makahulugan ang pahayag, posibleng may impormasyon ang Main Directorate of Intelligence of Ukraine na hindi alam ng iba dahil sumunod ang Ukraine ng panibagong pag-atake sa rails ng Russia ilang araw matapos ang Trans-Siberian Attack. Noong Nobyembre 16, iniulat ng Kiev Independent na muling umatake ang pro-Ukrainian partisan na Artesh. Nag-ooperate sa mga sinakop na bahagi ng rehiyon ng Zaporizhia sa Ukraine. Nagawa ng Artesh na sunugin ang isang relay cabinet sa riles ng tren sa distrito ng Melitopol ng rehiyon, na nasa 50 kilometro o 31 milya lamang ang layo mula sa mga linya ng labanan. Dalawang pag-atake ang nangyari. Una, inatake ng Ukraine ang malayong bahagi ng Russia, tapos sinundan ito ng pag-atake sa riles ng tren ng Russia sa sinakop na bahagi ng Ukraine. 2 araw lang bago natupad ang babala ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine, malinaw at malakas ang mensahe. Walang ligtas sa mga saboteur ng Ukraine. Nagawang makamit ni Artesh ang parehong bagay na nagawa ng mga operatiba ng Trans-Siberian Railway sa pamamagitan ng pagpapatigil ng ilang tren militar ng Russia sa kanilang daraanan. Iyan ang punto. Kahit sinasabi ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine na ngayon lang nagsimula ang operasyon, ilang buwan nang pinupuntirya ng Ukraine ang mga riles ng Russia. Sa katunayan, noong Oktubre 21, isang pagsabog ang yumanig sa isang mahalagang koneksyon ng riles sa rehiyon ng Leningrad sa Russia. Nagdulot ng pinsala sa railis at sunog ang pagsabog na sumunog sa isang tren ng kargamentong militar ayon sa United 24 Media. Sinabi ng Russia na technical na aberya ang dahilan, pero malinaw na biktima ulit sila ng operasyong paninira ng riles ng Ukraine. Pagkatapos ng pag-atake sa Trans-Siberian Railway, muling umatake ang mga partisanong Ukrainian. Malamang naramdaman ni Putin na siya ay pinagtaksilan mula sa loob. Naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang mga saboteur sa Russia at mga sinakop na teritoryo na sumira sa maraming mahalagang Russian lokomotibo. Ipinaliwanag namin sa video kung paano pinapahina ng mga atake ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Panoorin ito para matuto pa. Ang punto na gusto naming iparating ay hindi nag-iisa ang welga sa Trans-Siberian Railway. Hindi rin ito ang rurok ng sunod-sunod na mga welga. Bahagi ito ng isang pattern at estratehiya na lalong lumilinaw kada linggo habang patuloy na tinatarget ng mga partisan ng Ukraine at operatiba ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine ang riles ng tren ng Russia. Laging pinupuntirya ng Ukraine ang mahahalagang tren at linya na gamit ng Russia sa pagpapadala ng armas at kagamitan sa frontline. Maaaring pinakamalaki ang pag-atake sa Trans-Siberian Railway dahil sa kaugnayan nito sa armas mula North Korea. North Korea. Pupunta tayo dyan mamaya. Pero tingnan muna natin kung ano ang tinamaan ng Ukraine. Ang Trans-Siberian Railway ay isang kahanga-hangang gawa ng inhinyeriyang Ruso. At hindi na nakakagulat na naging simbolo na rin ito para sa Russia at sa kanilang makinarya ng digmaan. Umaabot ng 9,288 kilometro o 5,700 at 71 milya ito, ang pinakamahabang linya ng tren sa buong mundo. At napatunayan nitong napakahalaga nito sa pag-uugnay ng Siberia sa pangunahing bahagi ng Russia. Mahalaga ang nag-iisang tren na ito sa tagumpay ng Imperyong Ruso at Unyong Soviet. Umaasa si Putin na maghatid ng milyon-milyong toneladang kargamento, militar at sibilyan, sa buong Russia habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Alam ng Russia ang halaga ng nag-iisang lohistika sa kanilang operasyon. Minsan tinatawag ang Trans-Siberian Railway na aorta ng Russia dahil ito lang ang halos gumagana, lalo na sa malalayong lohistika ng bansa. Kapag natigil ang linyang iyon, malaking problema.
Nandyan na ito mula pa noong 1916 ayon sa Moscow Times sa isang artikulo noong 2013. Ipinakita rin ng artikulo ang kahalagahan ng riles na ito sa Russia. Noong panahong iyon, kayang magdala ng Trans-Siberian Railway ng 100 at 20 milyong toneladang kargamento kada taon. Hindi tiyak ang halaga ng ganong karaming kargamento, pero siguradong bilyon-bilyong dolyar ito. Marami sa mga kargamento ay mga bagay na nagpapanatili ng pagpasok ng pera sa Russia. Ayon sa Railway Pro, noong 2020, kasama dito ang ferrous metal, langis, mga produktong kaugnay ng langis, iron ore, at mula ng salakay ni Putin, pati armas. Mahalaga ang linyang ito. Kaya noong 2013, inanunsyo ng Russia ang pagbubukas ng kanilang pambansang pondo para sa kapakanan sa dolyar. 136 bilyong pondo para sa modernisasyon ng Trans-Siberian Railway at iba pang proyekto. Ang direktang linya ng tren sa Eurasia ang magiging pangunahing transportasyon sa pagitan ng Europa at Asia Pacific. Sabi noon ni Putin, magpapalago ito sa Siberia at malayong silangan. Tama siya. Iyan ang papel ng Trans-Siberian Railway noon pa. Patuloy din ang modernisasyon nito hanggang ngayon. Ayon kina Maria Kaziva at Ekaterina Bondarchuk sa kanilang papel para sa 2020 Northern Sustainable Development Forum. Ayon sa kanila, inaasahan ng Russia na dahil sa modernisasyon, mahigit 200 milyong toneladang kargamento bawat taon ang padadala ng Trans-Siberian Railway pagsapit ng 2025. Hindi malinaw kung naabot ng Russia ang target dahil sa digmaan sa Ukraine na nag-alis ng atensyon mula sa malaking proyektong infrastruktura. Isang bagay ang tiyak. Ang pagtama ng Ukraine sa bahagi ng riles na ito, ang huling bagay na kailangan ni Putin habang sinusubukan niyang tapusin ang kanyang pananakop sa bansa. Ang mga delay ay posibleng nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa Russia. Kung ipalagay na ang mga tren na pinatigil ng Ukraine ay may kargang pangkonsumo, pero hindi ito ang laman ng tren na pinaderail ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine. Ibinunyag mismo ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine na isinagawa ng Ukraine ang pag-ataking ito dahil sa isang pangunahing dahilan, ang mapigilan ang pagdaloy ng mga armas mula North Korea papunta sa mga frontline sa Ukraine. Ang pagdaloy na iyon ay naging problema para sa Ukraine mula nang salakayin ni Putin. Matagal nang magkaalyado ang Russia at North Korea. Pero ginawa lang nilang opisyal ang aspeto ng militar ng alyansang iyon 1 taon at kalahati pa lang ang nakalilipas. Noong Hunyo, pumirma ang dalawang bansa ng kasunduang mutual na depensa na magtutulungan sila kapag kailangan kung aatakehin sila sa teritoryo nila. Parang Article 5 ng NATO ang dating. Pero sinadya ni Putin ang timing para lehitimo ang pagtanggap ng tulong militar mula North Korea. Kung umatake ang Ukraine sa Russia, makalipas ang ilang buwan, nag-contra-invasion ang Ukraine sa Kursk region ng Russia. Dahil dito, tumawag si Putin sa North Korea at humingi ng 10,000 sundalo para labanan ang puwersa ng Ukraine. Kahit magkunwari si Putin na ngayon lang nakipagtulungan ang Russia sa North Korea dahil sa kasunduang ito, malayo iyon sa totoo. Halos simula pa lang ng pananakop sa Ukraine. At lalo na nang naging malinaw na ang digmaan ni Putin ay hindi magiging madali gaya ng inaakala niya. Nagbibigay ang North Korea ng mga armas sa Russia. Naglabas ang The Guardian ng isang expose noong Abril 2025. Mas naging malinaw ang papel ng North Korea sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine matapos mabunyag na North Korea-made na missile ang pumatay sa 12 sa KY. Ibinalita ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ayon sa paunang impormasyon, ballistic missile mula North Korea ang ginamit ng mga Ruso. Kung mapatunayang gawa sa North Korea ang missile, lalong mapapatunayan ang kriminal na ugnayan ng Russia at Pyongyang. Ang pahayag na iyon ay nagpapahiwatig lang ng laki ng sabwatan ng Russia at North Korea sa Ukraine. Ayon sa The Guardian, nag-supply ang North Korea sa Russia ng hindi bababa sa 148 KN-23 at KN-24 ballistic missiles sa simula ng 2025. Marami pang naipasa mula noon. Mayroon ding mga artillery shell. Milyon-milyon ang bilang. Ayon sa isang pinagsamang investigasyon ng Reuters at ng Open Source Center, sama-samang minonitor ng mga organisasyong iyon ang 64 padala mula Hilagang Korea papuntang Rusya sa loob ng 20 buwan na may 16,000 container na pinaniniwala ang puno ng artillery shell para sa Ukraine. Binibigyang diin din ng parehong ulat na naniniwala ang Ukraine na ang Hilagang Korea ang nagbibigay ng humigit kumulang 50% ng mga shell na ginagamit ng Rusya sa Ukraine at maaaring umabot pa raw ito sa 70%. Ayon sa Reuters,
May mga unit ng artilleriya ng Rusya na umaasa sa mga shell mula Hilagang Korea. Sa panayam ng The Guardian, binigyang diin ng dating tagapag-ugnay ng panel ng mga eksperto ng United Nations na namahala sa mga parusa laban sa Hilagang Korea kung gaano kahalaga ang bansa sa pagsisikap ni Putin sa digmaan. Mahalaga ang ambag ng Hilagang Korea sa estratehiya. Ayon kay Hugh Griffiths sa The Guardian, kung walang suporta ni Chairman Kim Jong-un, hindi matutuloy ni Pangulong Vladimir Putin ang digmaan sa Ukraine. Hindi na nakapagtataka kung bakit gustong sirain ng Ukraine ang Trans-Siberian Railway. Kung iyon ang ginagamit na ruta ng bala at misil mula Hilagang Korea papuntang Rusya. Kasing halaga ito sa digmaan ni Putin tulad ng Hilagang Korea. Mukhang nauunawaan talaga ng Pangulo ng Rusya kung gaano kahalaga ang dati niyang nakahiwalay na kaalyado. Noong Oktubre 29 iniulat ng United 24 Media ang bagong tulay na kalsada na ginagawa ng Rusya. Tatawid ang tulay sa Ilog Tumen, mag-uugnay sa Hilagang Korea at Rusya, at magdadagdag ng ruta para makatanggap ng armas ang Rusya mula Hilagang Korea. Ang tulay ang unang koneksyon ng sasakyan sa dalawang bansa. Inaasahang kayang magproseso nito ng 300 sasakyan kada araw, kung saan 2 ay mga truck ng kargamento. Sabi ng United 24 Media, pwedeng palakihin ang tulay at checkpoint para makapagproseso ng hanggang 800 sasakyan kada araw. Papayagan nitong direktang makapasok sa Rusya ang mga kagamitang militar ng Hilagang Korea. Iniiwasan ang mga ikatlong bansa. Makikita ito ni Putin bilang isang matalinong hakbang, lalo na ngayon na alam na niyang kayang tamaan ng Ukraine ang Trans-Siberian Railway. Sa totoo lang, ang tulay na ito ay isa pang palatandaan na mas kailangan na ngayon ng Rusya ang Hilagang Korea kaysa kailangan ng Hilagang Korea ang Rusya. Hindi ganoon ang sitwasyon bago ang digmaan sa Ukraine. Noong Hunyo 2000 at 18 na taon bago ang pananakop ni Putin, sinabi ng NATO Association na posibleng Rusya na ang huling lifeline ng Hilagang Korea. Ipinaliwanag kung paano nagsimula ang ugnayan ng Rusya at Hilagang Korea mula sa pamahalaang sibil ng Soviet matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Si Putin, na pinagtitibay ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Rusya, ay lalo pang pinatatag ang ugnayang iyon. Noong panahong iyon, pinaniniwalaan na ang pinakamalaking yaman ng Hilagang Korea, lalo na sa mga bagay na maaaring mapakinabangan ng Rusya, ay ang lakas paggawa. Maaaring gamitin ang bansa bilang panangga ni Putin laban sa lumalakas na impluwensya ng United States sa Silangang Asya. Sa madaling salita, ang Hilagang Korea ay isang kapakipakinabang na proxy, isang bansang magagamit ni Putin ayon sa kanyang kagustuhan. Hawak ng Rusya ang lahat ng ito bilang kaalyado ng Hilagang Korea. Nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine at humina ang kapangyarihan ni Putin, naging mas dominanteng kaalyado ng Rusya ang Hilagang Korea. Ipinaliwanag ni Oleg Ignatov, senior analyst ng Rusya sa Crisis Group, ang mga dahilan sa panayam ng Al Jazeera noong Hulyo. Mas mahalagang kaalyado na ngayon ng Rusya ang Hilagang Korea kaysa Iran o China. Ayon kay Ignatov, nagbibigay ang Hilagang Korea ng bala at mabibigat na sandata sa Rusya. Ayon sa mga Rusong pinagkukunan, propesyonal at disiplinado ang mga sundalong Hilagang Koreano. Sa simula ng operasyon sa Kursk, kulang sila sa mga makabagong kasanayan sa pakikidigma na kinakailangan para sa ganitong uri ng digmaan, na kinabibilangan ng paggamit ng maraming drone, ngunit mabilis naman silang nakaangkop. Noong una, kailangan ng Hilagang Korea ang Rusya para hindi ito tuluyang maalis sa pandaigdigang komunidad. Ngayon, kailangan ni Putin ang Hilagang Korea para mapanatili ang digmaan. Kaya dapat pigilan ng Ukraine ang pagpasok ng sandata mula Hilagang Korea papuntang Rusya. Ang paghinto ng tren sa Trans-Siberian Railway ay maganda. Ang aksidente ay magpapabagal sa pagdating ng sandata ng Hilagang Korea sa harapan, nagpapahina sa pag-atake ng Rusya at maaaring magbigay ng pagkakataon sa kontra-atake ng Ukraine. Hindi makakapagpatuloy ang artilleriya ng Rusya sa putukan sa choke point kung wala silang bala mula Hilagang Korea na ginagamit nila kamakailan. Kung itutuloy ng Ukraine ang estratehiyang nakatuon sa Hilagang Korea, maaaring mabilis mauubos ang suporta kay Putin. Bakit? May dalawang dahilan. Una, ayon sa Defense Post na inilathala noong Setyembre, ang relasyon sa pagitan ng Russia at Hilagang Korea ay nakakagulat na isang panig lamang. Ayon sa ulat, inatasan ito ng Korea Office ng Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Tumanggap ang Russia ng $8 bilyong armas mula Hilagang Korea. Ngunit 12 bilyon lang ang kanilang binayad. Hinayaan ng Hilagang Korea ang hindi patas na bayaran dahil kapaki-pakinabang pa rin sa kanila ang Russia bilang kaalyado. Gayunpaman, maaaring hindi magtagal ang pananaw na iyon dahil sa pangalawang dahilan,
kung bakit maaaring maubos na ang mga armas ng Hilagang Korea. Nauubos na ito. Noong Nobyembre, 16 iniulat ng Defense Express ang malaking pagbawas ng padala mula Hilagang Korea sa Russia. Walang naitalang padala noong Setyembre at kakaunti lamang ang mga naihatid noong Oktubre. Ang dahilan ay paubos na ang reserba ng Hilagang Korea ng mga magagamit na bala na may kalibreng Soviet. Idagdag mo pa ang problema sa mga inventaryo na halos 50% ng mga bala ng Hilagang Korea ay hindi man lang nakakarating sa Ukraine dahil hindi mapagkakatiwalaan. Hindi sila magamit, kaya napupunta sa ugnayang militar na malapit ng masira. Pinahina ng Hilagang Korea ang sarili para suportahan ang digmaan ng Rusya. Ngayon na sinisira ng Ukraine ang mga riles at tren na nagdadala ng bala sa Rusya, magdadalawang isip na ang Hilagang Korea kung gaano pa ito tatagal sa pagsuporta. Hindi binabayaran ng Rusya ang nararapat at nawawala o tinatanggihan pa nito ang mga bala. At ngayon, natagpuan ng Hilagang Korea ang sarili nito sa isang posisyon kung saan mas malaki na ang impluwensya nito kay Putin kaysa dati. Hindi nito ibig sabihin na masisira ang relasyon ng Rusya at Hilagang Korea. Habang mas pinipressure ng Ukraine ang relasyon, posibleng humingi ang Hilagang Korea ng higit pa sa kasalukuyang magandang kasunduan kay Putin. Kung mangyari iyon, hindi lang tren ng armas ng Hilagang Korea ang ipagluluksa ni Putin. Maaaring kailangan niyang gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para makuha agad ang mga armas na iyon. Si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay halos wala ng kaalyado matapos ma-alienate siya at ang bansa mula sa karamihan ng mundo dahil sa mapaminsalang pananakop sa Ukraine. At kahit ang iilang kaibigan na maaari pang tawagan ni Putin, tulad ng diktador ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un, ay nagpapakita na hindi rin sila mapagkakatiwalaan. Ipinapakita ng mga bagong balita na maaaring niloko ni Kim si Putin. Nagbigay siya sa makina ng digmaan ng Kremlin ng luma at sira-sirang bala na ngayon ay bumabalik laban sa mga tropang Ruso sa harapan. Masama itong balita para kay Putin at isang palatandaan kung gaano kalayo ang ibinagsak ng Russia sa pandaigdigang komunidad. Kailangan pa nilang gumamit ng desperadong hakbang para lang mapanatili ang walang saysay at siguradong talong laban na ito. Bago nagsimula ang digmaan, maaaring hindi ang Russia ang pinaka-popular na bansa sa mundo. Pero mayroon naman itong matibay na impluwensya sa iba't ibang panig ng mundo. At si Putin ay maaasahan sa medyo matatag na ugnayan sa iba't ibang bansa at mga leader. Pagkatapos, nagkamali siya ng salakayin ang Ukraine at tuluyang nawalay sa kanya ang malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad. Maraming bansa ang kumondena sa pananakop ng Russia at ilegal na okupasyon sa Ukraine at nanawagan laban sa mga krimen sa digmaan ng Kremlin. Karamihan sa kanluraning mundo ay nagpaparusa sa Russia gamit ang sunod-sunod na ekonomikong parusa. Maraming bansa ang tuluyang pumutol ng ugnayan sa Moscow at winakasan ang mga kasunduang pangkalakalan. Gayunpaman, may ilang bansa na nanatiling kakampi ng Russia sa digmaan. Kaunti lang ito. Nakita ng mundo noong Pebrero 2023 kung gaano kaliit ang bilog ng kaibigan ni Putin. Nang nanawagan ang isang resolusyon ng United Nations na tapusin na ang digmaan sa Ukraine at hiniling ang agarang pag-atras ng Russia mula sa bansa, halos lahat ng bansa ay bumoto pabor sa resolusyon. Maliban lamang sa Russia, Belarus, Syria, North Korea, Mali, Nicaragua at Eritrea na bumoto laban dito. Kahit ang mga bansang dati ay medyo malapit sa Russia, tulad ng ilang mga bansa sa gitnang Asya na sa loob ng maraming taon ay umasa sa kanilang ugnayan sa Moscow para mabuhay, nagsimula ng talikuran si Putin. Ang iba naman ay patuloy na namumuhunan sa mga yaman ng Russia, tulad ng China at India, na naging dalawang pinakamalaking mamimili ng langis ng Russia nitong mga nakaraang panahon. Ngunit iilan lang ang nais magbigay ng aktual na tulong militar sa puwersa ng Kremlin sa labanan. Hilagang Korea ang naiiba. Malakas at lantad ang suporta nito sa diplomasya para sa Russia, kahit bago pa ang pagsalakay noong 2022. Isa ito sa kakaunting bansa sa buong mundo na opisyal na kumilala sa Crimea bilang bahagi ng Russia noong 2000 at 17 ilang buwan matapos magsimula ang digmaan. Kinilala ng Hilagang Korea ang People's Republics ng Luhansk at Donetsk, mga teritoryo ng Ukraine, bilang malalayang estado sa ilalim ng Russia
Kaya pinutol ng Ukraine ang ugnayang diplomatiko nito sa Pyongyang. Pagkatapos, mas pinalawak ng Hilagang Korea ang suporta nito mula sa mga salita ng suporta hanggang sa mismong pagpapadala ng armas at tropa. Nagpadala ito ng M-2800 at 89 Koksan self-propelled howitzers, M-1000 rocket launchers, libo-libong tropa ng Hilagang Korea, Special Forces, eksperto sa pag-alis ng mina at manggagawang konstruksyon upang tumulong sa muling pagtatayo ng infrastruktura sa Kursk matapos pansamantalang masakop ng mga tropang Ukrainian ang ilang bahagi ng lugar. Sa madaling salita, isa ang Hilagang Korea sa pinakaaktibong kaalyado ng Rusya sa labanan hanggang ngayon. At ilan sa pinakamahalaga nitong ambag ay mga bala. Hindi magtatagumpay ang bansa sa digmaan kung walang bala. Kahit may malalakas na tangke, modernong fighter jet, malaking brigada at makabagong gamit, bawat hukbo ay kailangan pa rin ang pangunahing supply na ito. At maraming halimbawa sa kasaysayan kung saan bumagsak ang buong opensiba dahil lang sa kakulangan ng bala ng mga sundalo sa unahan para sila'y makaligtas. At ang bala ay naging napakahalaga sa labang ito dahil umasa ang Rusya sa lakas ng pagkapagod bilang paraan para pahinain ang depensa ng Ukraine. Paulit-ulit nitong binobomba ang kalaban gamit ang napakaraming drone swarm, pambobomba, pag-atake ng artilyerya, at pagsalakay sa unahan. Gumagastos ng napakalaking dami ng bala araw-araw para makapinsala ng husto. At malaki ang naging papel ng Pyongyang dyan. Ayon sa mga eksperto sa Timog Korea, nagpadala ang Hilagang Korea ng mahigit 13,000 shipping container ng bala at armas sa Rusya mula kalagitnaan ng 2,000 at 22 hanggang 2,000 at 24. Katumbas ito ng humigit kumulang 6,000 152 mm na artillery shell. Ayon sa South Korean Defense Intelligence Agency, nagpa siyang gawing formal na supply base ng armas at bala ng Rusya, ang Hilagang Korea, para sa matagalang digmaan sa Ukraine. Pero ayon sa mas bagong datos, medyo iba ang kwento. Ayon kay Vadim Skibitsky, ang pangalawang pinuno ng Defense Intelligence ng Ukraine, nagpadala ang Hilagang Korea ng 65 milyong artillery shells sa Russia mula 2,000 at 23, pero malaki na ang ibinaba ng supply. Sa Reuters, sinabi ng pangalawang pinuno na bumaba ng 50% ang bala mula Hilagang Korea papuntang Russia ngayong 2025 kumpara sa 2024. Dagdag pa niya, wala man lang naitalang kahit isang padala sa buong buwan ng Setyembre. Kahit may mga padala ulit ngayong Oktubre, mas mababa pa rin ang kabuang bilang kaysa dati. Maraming posibleng paliwanag para dito. Pero dalawang dahilan ang pinaka-nangingibabaw na posibleng dahilan. Una, nauubusan na ng bala ang Hilagang Korea na pwedeng ipadala noong 2022. Iniulat na may malaking imbakan ng bala at supply na kalibre Soviet ang bansa. Kaya madali itong nagpadala ng malaking kargamento sa Rusya bilang suporta sa digmaan sa Ukraine. Iniulat na maraming militar na pabrika sa Hilagang Korea ang biglang nag-operate sa pinakamataas na kapasidad para gumawa ng dagdag na bala para sa Kremlin. Unti-unti na uubos na ang mga stock na iyon. Hindi na nakakagulat dahil labis umasa ang Russia sa lakas ng kanilang estratehiya para pahinain ang depensa ng Ukraine sa buong linya ng harapan at lampas pa roon. Noong huling bahagi ng 2022 halimbawa, nagpapaputok ang Russia ng humigit kumulang 20,000 artillery shell kada araw. At iniulat na nagtakda ang Moscow ng target na maglunsad ng mga 55 milyon bawat taon upang bigyan ang sarili ng pinakamagandang pagkakataon na manalo sa digmaan. Ang ganitong uri ng mga bilang ay hindi talaga kayang panatilihin kahit para sa isang bansang kasing laki ng Russia na matagal nang itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang military superpower sa mundo. Ayon sa estadistika, nakakagawa lang ang Russia ng halos 3 milyong shell taon-taon. Kaya napilitan talaga itong lumapit sa North Korea para magkaroon ng pag-asang makalapit man lang sa target nitong 55 milyon. Matagal na tinugunan ng Pyongyang ang kailangan ng Moscow. Habang tumatagal ang digmaan, lalong mahirap panatilihin ang mga linya niya ng supply. Ang pangalawang dahilan kung bakit maaaring bumababa ang paghahatid ng bala ng Hilagang Korea sa Rusya ay maaaring dahil may iba pang mas mahalagang bagay na kailangang pagtuunan ng Pyongyang. Kamakailan lang,
Ipinakita ng militar ng Hilagang Korea ang kanilang pinakabago at sinasabing pinakamalakas na intercontinental ballistic missile, ang Hwasong-20, sinasabing kayang maglakbay ng 9,000 at 300 milya o 15,000 kilometro at tumama sa anumang lugar sa Estados Unidos. Nagsagawa rin ang bansa ng maraming pagsubok ng misil kamakailan habang isinusulong ang iba't ibang proyekto sa pananaliksik at pag-unlad ng militar. Ibinunyag ni Skibitsky sa Reuters na kamakailan ay pinalalawak ng Hilagang Korea ang kakayahan nitong gumawa ng drone at sa katunayan, nagsimula na silang mag-mass produce ng 2 magkaibang uri ng drone, mga short-range first-person view drone at mas malalaking medium-range attack drone. Dahil dito, unti-unting nabawasan sa prioridad ng Pyongyang ang paggawa at pagpapadala ng bala sa Russia. Kahit nagyayabang si Kim, hindi naman malaki o mayaman ang North Korea at wala itong yaman tulad ng mga pangunahing pandaigdigang kapangyarihan. Dapat maingat gamitin ang yaman nito. Maaaring isipin ng mga pinunong militar na dapat lamang ilipat ang mas maraming tauhan sa ibang gawain. Kahit ano pa man ang dahilan, pareho lang ang nagiging resulta. Paliliit ng paliliit ang natatanggap ng Russia na mga bala mula sa North Korea. At malaking problema ito para sa Kremlin. Dahil kung gusto ng Russia na manalo sa digmaang ito, kailangan nito ng napakaraming bala at hindi nito kayang gumawa ng sapat na dami mag-isa. Kaya kung matigil ang padala mula Pyongyang, mabilis mauubusan ng opsyon ng Kremlin dahil wala itong ibang kaalyado na kasing interesado tumulong tulad ng North Korea. Ibig sabihin, mas konti ang supply ng bala na dumarating sa mahahalagang posisyon sa frontline. Ang mga artillery team at mekanisadong brigada ay mawawalan na ng sapat na bala para ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine. At mapipilitan ang mga commander ng Kremlin na baguhin ang kanilang mga tactical na plano. Dahil sa kakulangan ng bala, maaaring bawasan ang dalas o tindi ng ilang opensiba o kaya'y maghinay-hinay sa ilang lugar para maituon ang natitirang bala sa pinakamahalagang estratehikong lokasyon. Maaaring magbukas ito ng bagong oportunidad para sa Ukraine para sa kontra-opensiba o muling pagsupply at pagpapatibay ng depensa. O kaya'y mabawi ang nawalang mga lupa sa rehiyon na paubos na ang bala ng mga Ruso. Posibleng maging malaking dagok ito sa makina ng digmaan ng Kremlin dahil sa nabawasang supply. Hindi lang ito usapin ng dami ng bala mula Hilagang Korea, kundi pati kalidad din nito. Ayon sa mga ulat ng intelihensya ng Ukraine, halos kalahati ng mga bala na ibinigay ng Hilagang Korea sa Russia ay sobrang luma at hindi mapagkakatiwalaan. Kaya kailangang ayusin muna ito ng Russia sa sarili nilang mga pasilidad bago ipadala sa harapan. Hindi ito ang gusto ng Russia. Sa ideal na sitwasyon, nais ng Kremlin commanders na diretsyong makatanggap ng padala mula Pyongyang at agad ipadala sa frontlines. Handa nang paputukan ang mga kuta at depensa ng kalaban. Walang abala. Sa tuwing may bagong batch ng bala mula Hilagang Korea, kailangang equality control ng mga manggagawa para matiyak kung magagamit pa ang mga ito. Marami sa mga ito ang kailangang ilihis muna sa mga pasilidad militar ng Rusya para ayusin bago tuluyang ipadala sa harapan. Kaya hindi lang gumagastos ang Rusya para bilhin ang mga balang ito, kundi kailangan din nilang maglaan ng oras, pera at mga kagamitan para matiyak na handa itong gamitin. Bukod pa rito, marami sa mga bala na itinuturing na sapat na para direktang ipadala sa harapan, ay nauuwi pa ring walang silbi. Ayon kay Ukrainian political analyst Olena Krishyanivska, sa ulat ng 2024 nahihirapan ang Rusya pataasin ang lokal na produksyon ng armas at bala dahil sa kakulangan ng bihasang manggagawa. Halimbawa, si Urul Vagsevort, isang tagagawa ng tangke, ay kumuha ng 250 bilanggo mula sa kalapit na bilangguan upang punan ang kakulangan sa manggagawa. Gumagamit din ang Rusya ng bala mula sa mga kaalyado tulad ng Belarus, Iran at Hilagang Korea. Ayon sa ulat, posibleng nagpadala ang Hilagang Korea ng halos 3,100 at 52 artillery shells mula Agosto noong nakaraang taon. At full capacity ang kanilang mga pabrika. Iniulat ng mga opisyal ng depensa ng Ukraine na halos 50% ng mga bala mula Hilagang Korea papuntang Rusya ay may depekto.
Ang kwentong ito ay mapanuring batikos sa kasalukuyang katayuan ng militar ng Rusya. Dapat isa ito sa pinakamakapangyarihang military superpowers. May napakalaking hukbo, libu-libong tangke, 10,000 armored vehicles, nangungunang mga misail, artillerya, depensa sa himpapawid, at malalaking puwersa sa himpapawid at pandagat. Sa loob ng mga dekada, natakot ang mga bansa sa ideya ng posibleng labanan laban sa makapangyarihang makinang pandigma ng Rusya. Ngayon, unti-unting nabubunyag sa atin ang alamat ng hukbong Ruso. Hindi lang nahihirapan ang Rusya na makamit ang anumang kapansin-pansing tagumpay sa lupa sa Ukraine at mapagtagumpayan ang mas maliit na kalaban. Ngunit umaabot pa sila sa ganitong desperado at nakakahiya na hakbang tulad ng pagbili ng luma at sira-sirang bala mula sa isa na lang sa natitira nilang kaalyado. Katulad ng ibang aspeto ng digmaan ni Putin, hindi rin kayang panatilihin ang usaping bala mula Hilagang Korea. Una, gaya ng nabanggit, hindi kayang tuloy-tuloy ng Pyongyang na magpadala ng milyon-milyong artillery shells at iba pang bala sa Russia. Wala itong sapat na inventaryo, yaman, o kakayahan sa produksyon. Kaya unti-unti nang lumiit at pabugso-bugso ang mga padala. Pangalawa, kung makakahanap ng paraan ang Hilagang Korea na magpadala kahit ilang bala sa Moscow, marami pa rin dito ang sira o depektibo. Ibig sabihin, kailangang mag-aksaya pa ng Russia ng oras at yaman sa pag-ayos ng mga bala o ipadala diretso sa mga brigada sa unahan at umasa na lang na gagana ang mga ito. Sa kasamaang palad para sa Russia, wala na itong gaanong ibang pagpipilian. May ilan itong kaalyado gaya ng Belarus at Iran na handang tumulong sa supply at yaman. Walang mahaba o sabik na pila ng mga bansang sumusuporta sa digmaan ni Putin. Kaya kailangan tiisin ng Russia ang F-grade na bala mula Hilagang Korea o subukang manalo sa digmaan kahit kulang sila ng bala. Samantala, mukhang kontento si Kim Jong-un sa naging resulta ng digmaan para sa kanya sa Pyongyang. Habang maraming bansa ang bumatikos sa Hilagang Korea dahil sa pakikialam nito sa digmaan at pagkampi sa Russia, ayon kay Wi Seong-lak, dating embahador ng Timog Korea sa Russia, napatunayang tama ang alyansa ni Kim kay Putin. Sabi ng Pyongyang, sinabi ni Wi na opisyal na iniuulat ng Hilagang Korea na nakakagawa sila ng 4 na milyong tonelada ng bigas, sebada, at trigo bawat taon. Karamihan ng tinatawag nilang produksyon ng bigas ay patatas talaga. Kaya nagkukulang ang bansa sa isa sa pinakamahalagang pagkain nito. Ang 4 milyong toneladang butil na napoproduce ng Hilagang Korea kada taon ay kulang ng 1 milyong tonelada para mapakain ang buong bansa. Kung mag-aalok ang Rusya ng 60,000-70,000 toneladang bigas, sapat na ito para matugunan ang Segegsat, ang higit kalahati ng taunang pangangailangan ng Hilagang Korea. Sinabi pa niya na kahit kamakailan ay nagkulang sa pagkain ang Hilagang Korea, malamang nabawasan na ito dahil sa kasunduan nila sa Rusya. Sa bentahan ng ilang container ng artillerya, kayang bumili ng Pyongyang ng higit pa sa 100,000 toneladang bigas. Sa tingin namin, marahil nararamdaman ni Kim Jong-un na sapat na ang suporta niya sa Rusya. Dapat ay maaasahan niya na gagantihan siya ng pabor ni Putin. Kung sumiklab ang digmaan laban sa Timog Korea, nakatala na ang Hilagang Korea bilang kakampi ng Rusya. Kung magkadigmaan sa Korean Peninsula, aasahan ng Hilagang Korea ang tulong ng Rusya. Yan ay kailangan pang makita. Pero walang duda na ang alyansa ng Rusya at Hilagang Korea ay magpapatuloy sa hinaharap. Ayon kay Skibitsky sa Reuters, binabantayan ng mga opisyal ng Hilagang Korea ang mga nangyayari sa Ukraine at sinusubukang matuto mula sa labanan. Mas partikular, masusing pinag-aaralan ng Pyongyang ang paggamit ng mga drone ng Rusya para atakihin ang kanilang kalaban. At ginagamit nila ang kaalamang iyon habang nagsisimula silang magtayo ng sarili nilang mga pasilidad para sa paggawa ng drone. Habang hindi pa natin alam kung gaano karaming mga drone ang ginagawa ng Hilagang Korea, posibleng-posible na makapagbigay ang bansa ng malaking bilang ng mga unmanned aerial vehicle sa Rusya na maaaring magresulta sa mas malalaking swarm ng Moscow at posibleng mas mapanganib pa. Kasabay nito, kung kalahati ng artillery shell ng Hilagang Korea ay depektibo, posible ring hindi maging maaasahan at magdulot ng problema sa Rusya ang kanilang mga drone. Pwedeng matalo ulit ang Kremlin sa kasunduang ito. Namumuhunan sila sa mga sirang drone na kailangan pang gastusan ng oras at pera
para ayusin at i-upgrade bago magamit sa labanan. Naghahanda ang Rusya na tumanggap ng 12,000 manggagawang hilagang Koreano bago matapos ang 2,025. Ang mga manggagawang ito ay magtatrabaho sa mga negosyo sa paligid ng Alabuga Special Economic Zone sa Tatarstan, kung saan ginagawa ng Rusya ang karamihan ng mga drone na ginagamit sa pag-atake sa Ukraine. Ayon sa kamakailang post ng Ukrainian Main Directorate of Intelligence of Ukraine sa Telegram. Sa pagtatapos ng 2025, plano ng Russian Federation na magdala ng 12,000 manggagawang hilagang Koreano para magtrabaho sa Alabuga Separate Economic Zone sa Tatarstan. Sa Alabaus, ginagawa ang mga long-range drone na uri ng Shahid Garan na ginagamit ng hukbong Ruso sa pagsasagawa ng mga teroristang pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng Ukraine. Para pag-usapan ang detalye ng bentahan ng lakas paggawa, noong huling Oktubre, nagdaos ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia ng pagpupulong sa mga lokal na opisyal at kinatawan ng North Korean Siyang Technology Trade Company na namamahala sa pagre-recruit ng mga manggagawang Koreano. Nangako ang mga taga-Moscow na magbabayad ng humigit kumulang $250 kada oras ng trabaho sa mga inangkat na manggagawa. At ang bawat shift ng mga manggagawa ay tatagal ng hindi bababa sa 12 oras. Ipinapakita ng mga hakbang na ito ang tumitinding kooperasyon ng dalawang diktadura para ituloy ang digmaan laban sa Ukraine. Nakakabahala makita na lalong tumitibay ang ugnayan ng dalawang pinakamagulong kapangyarihan sa mundo. Limitado lang talaga ang magagawa ng Hilagang Korea para sa Rusya. Kahit gaano karaming sirang bala, hindi rin ito magbabago ng labanan. Samantala, umaasa pa rin ang Ukraine sa mas malawak at makapangyarihang mga kaalyado mula sa kanluran. Kasama dito ang Estados Unidos at mga bansa ng European Union, nagbibigay ng pondo, armas, bala at intelihensya. Kamakailan, ipinakita ng United States ang bahagi ng lakas nito malapit sa Russia na makikita mo sa video na ito. O para sa mas malalim na pagtingin kung paano umuusad ang digmaan at kung paano binabago ng Ukraine ang takbo ng laban, panoorin ang video na ito na tinatalakay ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy pa ring tumatanggi si Putin sa kapayapaan. Maaaring iniisip niyang wala na siyang opsyon kundi ipagpatuloy ang labanan o isugal ang pagbagsak ng kanyang rehimen. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa at i-on ang notifications para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.